kayo sa aming vlog upang pag-usapan kung ano nga ba ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas at kung sino nga ba ang mga taong tumulong upang mabuo ang wikang pambansa ng ating bansa, Pilipinas. At hindi lang yun, makikilala rin natin ang dating Pangulong si Manuel L. Quezon patungkol sa kanyang ginawa sa wikang pambansa ng Pilipinas. Malalaman din natin kung sino nga ba si Wilfredo Villacota at sino nga ba si Feliciano Benagen at sino nga ba si Francisco Rodrigo at kung ano nga ba kanilang mga naiambang patungkol sa wikang pambansa ng Pilipinas. Sila ba'y nagbigay ng kanilang pahayan? Sila ba'y nagbigay ng kanilang paliwanag patungkol sa wikang pambansa ng Pilipinas? Ating aalamin yan sa mga susunod na inyong maririnig. A few moments later. Ang unang luminang sa ating wikang pambansa ay ang Pangulong Manuel L. Quezon. Alam niyo ba na pihinarag niya sa kanyang panunungkulan kung gaano kahirap ang hindi pagkakaroon ng isang wikang pambansa? Base sa kanyang naging karanasan, nakakausap niya ang mga tao sa katimugang bahagi ng Luzon, ngunit kapag nagpunta naman siya sa ibang bayan ay nagiging banyaga tayo rito. Dahil dito, napagtanto niya kung gaano importante ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa na ginagamit ng lahat, na naging daan naman sa pagbuo ng surian ng wikang pambansa na ang pangunahing tungkulin ay pumili ng isang katutubong wika na magiging batayan sa paglinang at pagpapatibay ng wikang ginagamit dito sa Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba kung paano ipinaliwanag ng mga delegado sa Komisyong Konstitusyon 1986 ang wikang Pilipino ng kanilang talakayin at pagtibayin ang tadhanang pangwika sa kasalukuyang konstitusyon? Narito nakasaad sa katitikan ng pulong ng Komisyong Konstitusyonal noong Setyembre 10, 1986 ang kanilang mga pahayag at paliwanag. Narito ang mga sumusunod na delegado. Una ay si Commissioner Wilfredo Villacota. Ayon sa kanya, ito ang isang umiiral na wikang pambansa at ang nukliyo nito ay Pilipino na letrang P sapagkat ito ay isa ng malaganap na umiiral na wika na Pilipino na letrang P. Sinasabi rin natin na mayroong isang wikang umiiral na pinalawak at pinaunlad na tinatawag na Filipino, letrang F yon. At ang formalisasyon nito ay kailangang isagawa sa sistemang pang-edukasyon at iba pa. Subalit, hindi nangangahulugan na dahil hindi pa ito formalisado, ay hindi ito umiiral. Ito ay isang lingua franca. Pangalawang komisyoner ay si Commissioner Feliciano Benagen. Ayon naman sa kanya, kailangan nating magkaroon ng isang medium ng komunikasyong magbibigay sa atin at iyon ay ang Filipino, letter F yon. At binibigyang kahulugan ng isang pangkat ng mga pantas sa wika at mga organisasyong pangwika bilang isang lumalawak na bersyon ng Filipino, letrang P. Pangatlo, si Commissioner Francisco Rodrigo. Itong Filipino, letrang F, ay hindi isang bagong kinatha o kakathaing lingwahe. Ito ay batay sa Filipino, letter P. Palalawakin lamang ang Pilipino na letter P, kaya nga't ang Pilipino na letter P ay batay sa Tagalog at ang letter F naman ng Pilipino ay batay sa Pilipino. Ayun lamang po, maraming salamat. Hello guys, so ngayon mag-aaralan natin ang unang parirang ginamit sa pangtukoy ng pambansa. So, ang vlog natin niya ay tungkol sa wika ng unang panahon. So, pambansang wika ng Pilipinas na batay sa Tagalog sa bisa ng tutusang tagapaganap bilang 134 na nilagda ni Pangulong Luis Quezon noong December 30. So, yung mga kemer nila, so alinsunod ito sa rekomendasyon sa unang lupo ng Surya ng wikang pambansa batay sa resulta ng mga pag-aaral na itatakda ng Batas Commonwealth. Yung mga nangyari yun. So ngayon, ito pa rin. Bilang 184 series ng 1936. Bilang nun, pagkaraan ng 20 years na paggamit ng pagtuturo ng wikang pambansa, siguro nilagna na siya ni Jose Romero. Isang kali mga katoto, so edukasyon at kultura ng memorandum. Pagkagawa ng bilang 7 noong August 13, 1959 na nag-aatas ng paggamit ng katawagang Pilipino sa pantukoy sa wikang pambansa. So, mga bagay na ginagawa nung unang panahon o nung unang kasaysayan ng ating wika. So, para yun may kintal sa wikang pambansa na hindi mapapawing katangian
at pagkakabansa at ang konstitusyon ng 1973 ay nagtadhana. So, may tadhana din pala dito mga katoto na dapat magsagawa ng hakbang ng batasang pambansa tungo sa paglinang formal na pagtitibay ng isang panlahat ng wikang pambansa na tatawaging Pilipino. So, ang ganda mga katoto, at hanggang ngayon walang ibang itinadhana ng batas. So, itinadhana tayo mga katoto. So, ang English Filipino mga katoto ang magiging wikang opisyal. Yan na po mga katoto. Maraming salamat. Dito, malalaman natin kung paano nagsimula ang paglinang ng wikang pambansa. Nagsimula ang formal na mga hakbang sa paglinang ng wikang pambansa sa bisa ng Konstitusyon 1935 Artikulo 14, Section 3 na nagtatadhana na dapat magsagawa ng mga hakbang sa pambansang asembleya tungo sa paglinang at pagtibay ng isang wikang pambansa na nababatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulong Manuel L. Quezon sa pambansang asembleya na magtatag ng isang ahensya na magsagawa ng mga hakbang para sa paglinang ng wikang pambansa. Bilang tugon sa nasabing panawagan, pinagtibay ng pambansang asembleya ang Batas Commonwealth bilang 130 bilang 174 noong November 13, 1936 na nagtatatag ng suliranin sa wikang pambansa, na isa sa mga pangunahing tungkulin ay pumili ng isang katutubong wika na gagamitin batay sa pangangailangan at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Pangunhay na isinasaalang-alang ang wika na higit umunlad sa kayarian nito, mekanismo at panitikan na tinatanggap at hinihirang ng Pangulong Quezon. Panitikan na tinatanggap at ginagamit na higit sa nakakaraming Pilipino. Para sa layuning ito, hinirang ng Pangulong Quezon noong Enero 12, 1937 ang mga sumusunod upang bumuo ng unang lupon, suliranin upang bumuo ng unang lupon ng suliranin ng wikang pambansa. One eternity later. Okay, sa pagpapatuloy ng ating aralin ng kasaysayan ng wika, ito ay nagsimula sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas, kung saan taong 1935 ito. Ang nakapaloob dito ay ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na wika. Sumunod ay ang Batas Commonwealth bilang 184, kung saan sa taong 1936 paglikha sa isang lupon o surian ng wikang pambansa at pagtatakda ng kapangyarihan nito, kabilang na ang pagpili ng isang katutubong wikang pagbabatayan ng wikang pambansa. Susunod naman ay kautosang tagapagpaganap bilang 134 taong 1937, paghahayag na ang Tagalog ang magiging wikang batayan ng wikang pambansa. Sumunod ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 263 taong 1940, kung saan nakapaloob dito ay pagpapahintulot sa paglilimbag ng isang diksyonaryo at balarila ng wikang pambansa para gamitin sa paaralang pampubliko sa buong kapuluan at pagtatagubilin din ng pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan, pambayan man o pampubliko. Sumunod ay ang Batas Commonwealth bilang 570 taong 1946. Paghahayag na ang wikang pambansa ay itinuturing ng wikang opisyal sa Pilipinas. Proklamasyon bilang 12 taong 1954. Paglagda ni Pangulong Magsaysay sa isang batas na nagtatadhana ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika simula Marso 29 hanggang Abril bilang pagbibigay kahalagahan sa kaarawan ni Francisco Baltasar. Sumunod ay ang proklamasyon bilang 186 taong 1959. Paglagda ni Pangulong Magsaysay na sinususugan ang proklamasyon bilang 12, 1954 para sa paglilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19 taon-taon bilang parangal at paggunita sa ama ng wikang pambansa na si Manuel Luis Quezon. Yung huli ay ang kautosang pangkagawaran bilang 7 taong 1959 din. Paglagda ni Kalihim Jose Romero sa kautosang nagtatagubilin na kailanman at tukuyin ang wikang pambansa, ang salitang Pilipino ang dapat itawag. Ay na nga mga katoto, nalaman na natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas at alam na rin natin kung sino nga ba si Manuel L. Quezon at sino-sino nga ba ang mga komisyoner na nagbigay ng kanilang mga pahayag hinggil sa usapin sa wikang pambansa ng Pilipinas. Ilang ang isa-isip ng isa puso. Gus, ito ay ituro sapagkat alam naman na bawat isa sa mga makita na ito may papakita mong pagiging makabansa mo. Nawa mga katoto, nakaintindi kayo. Nawa naintindihan nyo ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Maraming salamat sa ulitin. Guys, teka lang.
Huwag kalimutang mag-subscribe